Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na August 4 to August 10 reading. So, ito yung kagawian, Taurus, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano magaganap sa iyo sa mga petsa na yan, kung ano yung mga fortune at mga dapat mong asahan for the week. Okay? So, sit back, relax, and enjoy our reading and use your intuition ha para makuha mo talaga yung mga para sa'yo. Okay? So, Taurus, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So, kung meron ka pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Okay? So, Taurus, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity and kindness. Sa lahat po ng tulong ninyo at supportan nyo po every time na meron tayong free reading for Taurus po dito sa ating channel. So, thank you. From the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So, Taurus, ano naghihintay sa inyo ngayong buong August 4 to 10? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the 7 of Pentacles. In the area of what you want, you have the 4 of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Justice card. In the area of what's affecting your current energy, you have the World card. Yes. In the area of your near future, you have the 5 of Pentacles. In the area of your challenge for the week, you have the Ace of Wands. In the area of your fortune, you have the 7 of Swords. 7-7 is here telling you are lucky. Okay? Maswerte ka ngayong linggong ito. Congratulations. In the area of your divine messages, you have the 8 of Cups. Beautiful. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito? Taurus, may pag-usapan natin yan at the end of our reading. So, ngayon bago tayo basahin ang mga cards mo ng komprehensibo, detalyado at hindi bitin, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. First, you have the Knight of Pentacles. Okay? Ito na yung pagkakataon, Taurus, for you to make a plan. Okay? Meron ka ngayong ginagawa, inaasikaso, and you're thinking, tama na bang tayo matuto go there? Ano ba yung proseso para puntahan yon? Bitawan to at gawin yon? No? Meron ka mga bagong sisimulan ngayon base sa iyong mga plano. And meron ako nakita sa inyo urong-sulong pa o nagadalawang isip pa. Meron din sa inyo nag-iisip pang mabuti kung ano ba dapat kong gawin sa mga gusto kong puntahan o gusto kong tumbukin na lugar o pagkakataon sa buhay mo. This is a week for you to plan. Okay? At armas mo para sa linggong ito ang mataimtiman at metikulosong pagkaplano sa mga bagay na gusto mong gawin. Hindi pwedeng bara-bara, hindi pwede na, ito gagawin ko. So, kailangan pinag-iisipan because nakita ko talaga dito, things are changing. Things are changing in your life. When it comes to your work, when it comes to your goals, and when it comes to your life in general. Okay? May mga pagbabago, kaya kailangan talaga ng pagkaplano. Sabi ng spirits mo, huwag ka mga madali. Okay? Huwag mong i-rush ang sarili mo. Huwag kang daw magpapadala sa pressure ng ibang tao o sa pagmamadali sa iyo ng ibang tao na kailangan magkamap ka agad sa isang desisyon o magkamap ka agad sa isang hakbang. Take your time. Yan nakita ko ito. No rush. You don't need to rush because nakita ko na pangmatagalang kita ito, pangmatagalang mong gagawin. Okay, so ngayon, sabi ni spirits mo, ito yung pagkakataon na magkaroon ka pa ng maraming impormasyon with regards sa plano mo ngayon. Hindi pwedeng kung ano lang yung naisip mo, kung ano lang yung sinabi nila, yun ang papakinggan mo, mag-go ka na. Kailangan huwag ka kaagad mag-conclude. Kailangan pag-isipang mabuti. Alamin mo muna lahat. Both positive and negative, alamin mo patungkol do sa plano mo ngayon. Okay? Dapat lahat yan tinitingnan mo. Hindi puro positive lang yung tinitingnan mo. Halimbawa, magtatrabaho ka sa Manila sa isang kumpanya at nakita mo lang yung puro positive. Kakaroon ko ng pera dito, malaki ang sahod, magandang posisyon, pero hindi mo sinama sa pagpaplano yung mga negative. Ano ba yung maaari kong mangyari doon? Ano ba, mapapalayo ba ako sa family ko? Kailangan ko bang rumenta pa ng bahay sa Manila? So, 2 rerentahan ko. Bahay namin dito, bahay sa Manila. So, 2 babayaran akong kuryente, mga ganyan. Tapos, pamasahe ko pa doon, pagkain ko doon. So, marami ka dapat iniisip pertaining to your plans. Hindi pwedeng puro positive lang ang ina-add mo. Dapat pati rin yung cons o yung mga negatibong parte ng plano na ito. Dapat sinasama mo doon para alam mo yung pinapasok mo at alam mo yung kaukulang plano na dapat mong ihanda para yung mga ina-anticipate mo ay nakabase sa realidad. Okay? So, mahalaga din, Taurus, sabi ng spirits mo, panagaplano ka, at nagawa mo na yan at hindi ka nagmadali, pinagbusisian mong mabuti bago mo execute, dapat din in-actionan. Okay? Dapat din yung plano, hindi lang naiiwan as plano, hindi lang siya puro drawing, ika nga. So ngayon dapat yung plano, hindi magiging drawing at actionan mo siya moving forward. Okay? So, stepping forward with your plans, pero dapat sa ngayon, sa linggong ito, Taurus, sinasabihan ka ng spirits mo na pagplanuhan mo ng mabuti. Pag-isipan, wag magmamadali, at maging konkreto dapat yung plano. Okay? So that is your
lingering energy in your background. So ngayon, pag-usapan natin ng full spread mo at the center, you have the Seven of Pentacles. Yes, ngayon nagdadalawang isip ka na, nagkaplano ka na umalis because parang nauwi sa wala yung pinaghirapan mo sa nakaraan. Meron kang ginawa, meron kang inasikaso, meron kang pinaglaanan mo ng effort, time, pati pera, money, no, sa isang bagay o sa isang endeavor o sa isang tao na parang sabi mo, bakit ganun? Bakit yung inaasahan kong outcome hindi ko nakukuha? Hintay ako ng hintay for something and you feel like you're wasting your time, no? Nakita ko ito na disappoint ka na naiinis ka na at somehow heartbroken kasi yung mga pinundar mo, yung mga bagay na hinintay mo mabuo, yung mga bagay na hinintay mo ang resulta ay walang nangyari o walang pinatunguhan. Kaya ngayon, parang armas mo ngayon eh, ano ang mangyayari, Taurus? Ano nang plano mo? Parang ganyan. What is your next big plan moving forward? You cannot just wait for something na alam mong wala ng bunga. Okay? Kailangan mo i-accept sa sarili mo na, ay siguro nga kailangan ko ng bitawan to. I need to pick another lane or try something new or go on a different career, go on a different direction. Baka nandoon ang maganda kong bunga, magandang resulta or magandang kapalaran for me. Kasi kakahintay mo dito, tinan mo, parang nakita ko hindi ka na satisfied, hindi ka natuwa sa nangyari, hindi mo inasahan na ito yung magiging bunga ng iyong mga pinagpaguran. Kaya sabi ni spirits mo, plan ahead. Magplano ka na ngayon sa mga bagong bagay, i-apply mo lahat ng natutunan mo sa mga bagay na nauwi sa wala dito sa bagong plano mo, okay? Yun, no, kinuha mo yung isang pentacle at hinawakan mo dito. Ibig sabihin, marami kang natutunan sa mga bagay na ito, na inasikaso, ginawa, mga pangakong hindi natupad, mga pangarap na pinagsumikapan pero walang nangyari, ganyan, o mga nilakad na mga bagay pero sa huli, hindi ka natanggap, hindi ka nakuha, ano? Kaya ngayon, lahat na lesson na nakuha mo dyan, i-apply mo sa bagong plano mo moving forward. Ang mahalaga, hindi ka hihinto. Okay, Taurus, yun ang mahalaga. Hindi ka titigil lang dyan dahil walang nangyari, dahil nag-fail o dahil nasira. Ano? Ngayon, ang importante, nagpaplano ka ulit ng bago. Sabi mo, ano kaya natutunan ko doon? Ano kaya dapat ko i-apply sa next kong gagawin? Ano yung mga valuable lessons na dapat kong i-apply this time so that my next plan will go smoothly? Clarify natin itong Seven of Pentacles. Seven of Pentacles being clarified by, nakita ko talaga new plans emerging. Bagong mga plano, bagong mga karera o bagong mga adventure ang gagawin mo this time kasi talagang pagod na pagod ka na dito eh. Kakahintay, kakaasikaso, kakagawa pero hindi mo na makukuha yung desired outcome na gusto mo. Kaya ngayon nagkaplano ka na to give up, nagkaplano ka na to move on, to move forward, to find new job siguro or find new place or new beginning somewhere else. Okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Chariot card. Yes, ngayon time mo talaga to move forward and leave this behind. No? Hindi na to para sa iyo. Parang sabi ng spirits mo, ready ka na to move on, iiwanan mo na to at sabi mo, siguro nga time na, tapos na ako dyan. Ginugol ko na lahat, ginawa ko na lahat eh, pero wala pa rin. So, kailangan mo daw i-reconcile sa puso mo yan na kahit gano'ng kahalaga ito, kahit gano'ng kaganda, kung nakikita mo at naramdaman mo na wala na talaga, bitawan ko na, wala eh. Kahit anong tawag ko, kahit anong asikaso ko, kahit anong gawin ko, wala ako napapala. Kahit anong piga ko, wala ako nakikita. So, ngayon, time to move on with the Chariot card. Time to charge forward on a new plan, on a new beginning. Handa ka na. You're very, very ready. Sabi ni Chariot card, ready ka na. The universe is protecting you. The universe is guiding you. And namibasbas ka sa bagong ruta na ito. So, go, move, leave something behind na hindi na gumagana and chase a new plan. Okay? In the area of what you want, you have the Four of Wands. Yes, gusto mo lang talaga magtagumpay. Gusto mo lang sumaya. Gusto mo lang maging successful. Gusto mo lang maitayo yung bahay na yan. Gusto mo lang mabibili yung bahay na yon. Gusto nyo nang bumukod. Gusto mo lang mapag-aral yung mga anak mo sa better school, halimbawa. O babayaran ng utang, ano? Meron ka mga threshold o mga checklist na gustong matulayan. Meron ka na mga finish line na gustong matumbok. Kaya ngayon sabi mo, tama na pagpapakamartir ko dito, tama na pagpapakasakripisyo ko sa isang bagay na wala ng bunga. Hindi na ako masaya, wala ka na mahihita, lahat ng pagod mo na uwi sa wala. And move forward with your new plan. And ngayon, nakita ko na eyes on the prize, Taurus. Eyes on the prize. Go on with your target. Ito ang target mo. Makabili ng ganito, ma-provide for the family, makabukod na kami ng bahay, o mapabinyagan si Bunso, bigyan ng magandang birthday celebration this month. Siguro magdedebu ang anak, ganyan, o magdedebu ang kapatid, o kaya pang maintenance ng parents. Meron ka talagang tinutumbok ka threshold ngayong linggong ito, no? Meron kang gustong bilhin, gustong makuha talaga na ito yung tinutumbok mo. Bawat gising at tulog mo itong iniisip mo. So ngayon, move forward ka na. Huwag ka na maghintay pa rito na wala kang asahan dyan. At ngayon yung bagong plano mo, this will lead you to this one. Okay? So the Four of Wands, clarify natin.
Four of Wands being clarified by... yung lumipad, kunin natin. You have the Two of Swords. Yes, ngayon, kailangan mo daw talaga mag-decide. You need to open your eyes. Hindi ka daw pwedeng kailangan na parang ikaw ay nakaupo dyan para sa mo. What if, kunin ko yun? Ang ganda-ganda nun. What if makuha ko yan? What if, ang ganda-ganda ng bagay na yan, baka pwede sa akin yan. So, ito na natili siyang pangarap. Kaya kailangan na action. Okay? Sabi ng spirit guides mo, nahihirapan ka with two options. No, meron ka mga pinagpipilian at nahihirapan ka mamili diyan. Pero sabi ng spirit guides mo, huy, magising ka sa katotohanan, Taurus. Marami pang option para makuha to. Okay? Sabi ng spirit guides mo kasi, halimbawa, itong pangarap mo na mapag-aral sa college si Bunso. Halimbawa lang ha, halimbawa lang. Bigyan lang kita ng scenario para maintindihan mo itong sinasabi ko. Halimbawa yun ang target mo this month, mapag-aral sa magandang school si Bunso. Pero meron ka lang dalawang pinapamilian. Makapag-abroad o makapag-negosyo dito sa tindahan, sa palengke. Dalawa lang sa mo, ito lang pinamimilian ko, nahihirapan ako, hindi ko alam kung ano dito ang kukunin ko para mapag-aral si Bunso sa college na to. Pero sabi ng spirit guides, marami ka pang ibang option. With the Two of Swords here, meron pang ibang hahantad sa'yo na ibang plano, ibang option, ibang solusyon para makuha to. Hindi lang yung dalawang option na pinapanilian mo. So, hindi ka na dapat mamili pa, hindi ka na dapat mahirapan pa sa pamimili kasi may lalabas daw this week na bagong option o makakahanap ka na iba pang diskarte para makuha mo tong outcome or threshold or finish line na gusto mong makuha this time. No? Very, very profound for you. There are other ways. Buksan mo ang mga mata mo at puso mo din sa mga iba pang posibilidad. Okay? In the area of your what you need, you have the Justice card here. Si Justice card, sinasabi niya na yes, kailangan mo daw malaman ang katotohanan when it comes to your next move. No? Sabi rito, naghihintay ka dyan sa bagay na yan, may mapapala ka pa ba dyan? May makikita ka ba dyan? Kailangan mo malaman yung katotohanan. You have to ask. You have to know and deserve mo malaman yun. Yung pa bang hinihintay ko na isang bagay, yung bang ina-anticipate at pinangahawakan ko na isang bagay ay dapat ko pa bang hintayin? Dapat ko pa bang yakapin? Dapat ko pa bang panghawakan? Know your truth. Alamin mo yung katotohanan bago ka mag-conclude, bago ka kumilos. Pag nalaman mo yung katotohanan, tanggapin mo na maluwag and charge forward. Magplano ka na ulit sa mga bagay na ito na nakabase sa katotohanan na malalaman mo. Halimbawa, nalaman mo, sarado na pala yung building na yon, sarado na pala yung application. Yung truth na yon, magbibigay sa iyo ng, halimbawa lang to ha, magbibigay sa iyo ng katotohanan na bitawan ko na yon, sarado na pala, hindi na pala ako pwede, kakahintay ko, hindi pala ako pasok doon. So ngayon, magkakaroon ka ulit ng bagong plano na nakabase, nakaruta, ugat doon sa katotohanan na laban mo. At doon unti-unti ka makakapagplano ng right step moving forward. Sinasabi naman sa iyo, Taurus, ng yung Justice card na this time around, action consequences ang dapat mong isipin. Bawat hakbang pinag-iisipan kasi isipin mo, ano bang consequences nito sa buhay ko o sa ginagawa ko this time. So make sure every step pinag-iisipan. Okay? Hindi pwedeng nagko-conclude ka kaagad na parang, oo nga no, dyan na lang ako. Oo nga no, sige gawin ko na yan. Oo nga, sige gawin ko yan. Huwag ka agad magko-conclude without knowing the truth. Huwag ka agad magbibigay ng tuldok sa isang bagay na hindi mo na nalaman ang katotohanan bago ka umaksyon. Make sure this time around, action, consequences-oriented ka. Okay? Tama ba to? Teka, pag-isipan ko muna bago ka humakbang. Tama kaya to? Next step ko? Teka, pag-isipan ko muna. Itanong ko muna. Ganyan. Always know the truth at mag-ingat sa bawat step para hindi ka magkamali. Para hindi mo wala ang balance ng buhay mo. Okay? Napakaganda yan. The Justice card, clarified natin. Justice card is being clarified by the World card. Dalawang beses lumabas ang World card. Here, yes, you have to close something in the past kapag nalaman mo ng katotohanan. With the Sword card here, yes, you will be able to close a chapter o isara yung mga bagay na sa'yo mo, hindi na talagang work sa akin yun eh. Ginamit mo yung katotohanan to start over again. Ginamit mo yung katotohanan at yun na nag-convince sa'yo na parang, oo nga no, sige nga, isara ko na yan, move on na ako. Maghahanap na ako ng bagong trabaho, maghahanap na ako ng bagong lugar o bagong opportunity. Isasara ko na hindi na pala ako dapat umasa pa. At kailangan ko nang harapin yung katotohanan para ma-push ka forward, para magbigay ka ng fuel para sa iyo na atakihin na yung mga bagong pangarap, bagong ruta, bagong destinasyon. Sabi ko sa inyo, some of you are traveling. Dalawang card dito nagasabi ng travel, yes. Some of you ay lilipat physically o lilipat ng ibang kumpanya, ibang industriya, ibang bansa, pwede rin. So ngayon, importante, Taurus ha, bago ka gumawa ng move, bago ka pumasok sa bagong cycle ng buhay mo, kailangan alamin mo muna ang katotohanan. Every step, iniisip mo, ano ang magiging kapalit nito? Ano ang magiging consequences bago ko gawin o bago mo panindigan. Okay? Napakahalaga yan for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the World card here. Ito ang nakaapekto
Kaya ito ang action mo ngayon. Ready ka na to close something at ayaw mo na maghintay sa isang bagay na wala ng bunga. Tira mo, nakatingin ka dyan, parang, ito na yun? Ito na yung hinintay ko? Ito na yung tsinagaan ko? Ito na yung ginawa ko? Ito lang? Parang ganyan. So parang, you're very, very disappointed and you're looking at the resulta ng mga bagay na, bakit hindi na uwi do sa mga bagay na gusto ko? Bakit hindi siya napunta sa planong gusto kong gawin? Bakit yung resultang hinangad ko ay hindi yun ang naibigay sa akin? So, marami kang mga disappointments and heartache dun sa ginawa mo in the past. Kaya ngayon, ready ka ng isara. Ito ang naka-apekto dito para sa'yo mo, ito na. Para I'm ready ka na to close that chapter, to leave this behind. Sa'yo mo, I need to move forward. Aalis na ako. Charging forward and leaving something behind. You're ready now. And narinig ko kasi nakapag-decision ka na eh. Kaya ready ka ng isara ang pintong ito at gumawa na ng bagong cycle, bagong portal in your new life. Kaya importante sa'yo, Taurus ha, sabi ko, alamin ang mga katotohanan sa inalisan, alamin ang katotohanan sa pupuntahan para makapag-start over ka ng maayos at naplano mo ng maayos yung buhay mo moving forward. Okay? Hindi pwedeng bara-bara lang o gawa lang ng gawa o umalis ka lang based on your emotion pero hindi ko umaandar o kumikilos nang hindi ginagamit ang utak. Puro emosyon. Okay? Kailangan isip ang pairalin. Every step pinaghahandaan. Okay? Clarify natin si the world card. Nakita ko na on this new era, sa bagong portal ng buhay mo, bagong cycle ng buhay mo this time, meron kang iniwan, meron kang inalisan, meron kang tinanggal, nakita kita, nagpalit ka na ng uniform, nagpalit ka na ng badge, nagpalit ka na ng apelido. For some of you, baka meron sa inyo na hiwalay. Ngayon, papasok ka na sa bagong era ng buhay mo, bagong cycle ng life. Meron sa inyo, nagpalit na ng pangarap, iniwanan na yung pangarap na walang pinatunguhan, walang nangyari, walang naganap. Kaya ngayon sa'yo mo, sige na, mag-move forward na ako, mag-iisip na ako ng bagong strategy or bagong plano ko sa buhay ko. And now you're entering talaga a brand new life, no? So ngayon nakita ko, success will be yours. Dalawang beses lumabas ang the world card. Yes, you will be successful this time. Kaya huwag ka na mag-alala kung meron ka mang iiwanan. Alam ko nagdaramdam ka pa, alam ko painful pa to, pero patungo ka na sa path ng pag-angat mo. Okay? The world cards being clarified by the strength card. Yes, ngayon magpakatatag ka daw. With the strength card here, marami ka nang dinanas sa buhay, Taurus. Okay? Marami ka nang na-experience, marami ka nang dinanas sa iba't ibang bagay, mataas, mababa, pag-angat, pagbagsak, pag-iyak, pagsaya, pag-enjoy, paglungkot, marami ka nang dinanas sa buhay. Alam ko. Pero, hindi daw yun dapat nahihinto doon. So, sabi nga ng spirits mo, marami ka nang dinanas, kakayanin mo to. No? Itong bagong papasukin mo mundo, bagong papasukin na trabaho, bagong papasukin na buhay, kakayanin mo yan. You have the strength, tibay na loob, tibay ng sikmura din for some, and also tibay ng pananampalataya sa Diyos. Makakaya mo to. No? Continue fighting. But at the same time, Taurus, maging mabait ka sa sarili mo. Okay? Be kind to yourself. With the 8 here, sinasabi to power. You have the power this time to conquer new worlds. Okay, you have the power to create new things. Kung kailangan mo magsimula ulit sa simula, magsimula sa wala, o mag-start from zero, start from scratch, okay lang yan. Matatag ka na. Marami ka ng pinagdaanan. You have the power to do this, okay? Yung pagpaplanuhan mo ngayon, nakita ko, mag-e-enjoy ka dyan at gagawin mo yan. Fully new things, okay? In the area of your near future, you have the 5 of Pentacles. Sa biyahe mo na ito, sa pagkuha ng mga bagong plano, sa pagbiyahe away from something na talagang di na gumana wala na akong papala dyan eh. And then you chose to move forward. You chose to leave this behind and magsimula ng mga panibagong adventure, panibagong pangarap, panibagong mundo, new world, new cycle. Kailangan to ng tibay ng loob mo. Okay? Hanggang sa near future, next week, next month, recent future to, next month, next 6 months, kailangan pa rin to ng sigasig sa yung part mo. Okay? Nakita ko rito na huwag mong bigyang buhay, Taurus, ang iyong mga negativity. Halimbawa, wala akong ganto, wala akong ganyan, mahina ako sa ganto, walang tumutulong sa akin, wala akong pera pang gastos dyan, wala akong pera pang punta doon. Huwag mong bigyang buhay yung negativity o yung mga bagay na wala ka. Lagi mo daw ipamalas yung mga bagay na advantageous sa sayo. Halimbawa, magaling ka naman magluto, magaling kang makipag-sales talk, magaling kang kumuha ng diskarte, magaling kang manahi, halimbawa. So, gamitin mo doon yung mga strengths mo moving forward na makakadagdag sa plano mo. Makakadagdag doon sa bagong buhay na gusto mo buuin. Okay? Sabi ng spirits mo, kung papairalin mo lagi yung mga mahina ako, hindi ko kaya, yung mga negatibo mong traits, ay naku, wala kang patutunguhan talaga. Pero kung gagamitin mo yung kalakasan mo, yung power mo, kung saan ka magaling, kapag yun ang ginamit mo at in-apply mo sa mga plano mo,
Siguradong sigurado ang tagumpay. Okay? So ngayon, don't dwell sa pagbagsak. Huwag ka daw yung parang victim mentality, yung parang, kawawa naman ako, lugi ako, kawawa naman ako, talo ako. Huwag ka laging ganun. Isipin mo, hindi, kaya ko pa yan. Kung ngayon hindi nangyari, bukas mangyayari ulit. No, parang lagi may positivity sa'yo na bukas kaya ko, bukas meron pa, oy bukas may chance pa ako. Parang ganyan. Always have hope that you will defeat the struggle and you will go on gamit yung mga bagay na magaling ka. Okay? So, clarify rin si Five of Pentacles. Nakita ko rin dito, Taurus, na parang someone will help you. A helping guide. A person that will give you, halimbawa, pera, or will give you the advice, or will give you the opportunity. Baka meron kang makadaupang palad na tao, o makasalubong mo minsan nakakilala na parang, uy, Taurus, kailangan mo ba ng trabaho? Tara, sama ka sa akin, may trabaho dun. Bukas sila ngayon, pwede ka dun. So, use your strength more than your weaknesses. Okay? At nakita ko, help is coming. May taong tutulong sa'yo this time. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Ace of Wands. Dalawang beses lumabas ang Ace of Wands, telling you 1-1 is really a right path. Bagong simula. Okay? Meron ka talagang bagong gagawin, bagong simula, moving forward. Kaya yakapin mo tong new job, new opportunity, pwedeng bagong bahay, bagong buhay, o bagong pagkakataon. Huwag mo hindian, huwag kang choosy, and also, huwag mo sayangin yung pagkakataon. Eto na, binibigyan ka na ng malinaw na pintuan on a different way, on a different level, na kakaiba doon sa mga bagay na hinintay mo before. Wala na yun, sarado na to. Wala ka na makikita dyan. So, mayroong 1-1 here, bagong ruta. New opportunity, new way of living. So, ngayon ang puntahan mo, okay? So, Ace of Wands ay nagkaroon ng clarification kay Five of Pentacles. Sinasabi niya, yes, magkakaroon ka ng bagong plano, bagong strategy, new way of living. Okay? Pawala ka na sa hirap na ito. Pawala ka na sa struggling na to. Umaangat na ang buhay mo. Kaya naman, kung meron ka mga plano, meron ka mga idea, ilaban mo. Be confident. Okay? Be confident and you are about to enter new life. Out with the old, in with the new. So, yakapin ang mga bago. Kasi yung mga bago na yan, diyan mo makukuha yung pag-angat ng buhay mo. Huwag mong pangilagan, huwag ka matakot, huwag ka mataranta. There is a new life waiting for you. Congratulations. In the area of your challenge, bigyan kita ng 2 cards. First, you have love. Ngayong linggong ito, dapat puro pag-ibig, pagmamahal. Hindi lang sa iba't ibang tao, kundi sa pangarap mo, sa mga ginagawa mo. Kapag may love ka sa ginagawa mo, magiging okay ka. Hindi ka basta-basta mag-quit, hindi ka panghinaan ng loob kasi mahal mo eh. Nandun yung passion mo eh. Now, the message, you have balance. Para tilihin mo ang balance ng buhay mo. Halimbawa, ngayong linggong ito, nagkaplano ka, no? Sumikap ka, doble kayod ka para ituwid yung mga bagong landas sa papasukin mo. New path, new opportunity, new job, new endeavor, new negosyo, anything new sa buhay mo. Sabi ng spirits mo, magkaroon ka pa rin ng oras para balansehin ang lahat. Time for yourself, okay, mag-enjoy ka naman sa sarili mo, o kaya time to go out with the family, no? Hindi pa rin lahat nakatumbok ka lang sa isang bagay. Kailangan balanse lahat. Kailangan pinapakinggan mo rin daw ang opinion ng ibang tao para mabalanse mo yung next big step mo, okay? Hindi pa rin sugod na sugod, bira ng bira. Kailangan balanse, okay? Yan ang challenge sa'yo for the week, love and balance. In the area of your challenge, you have the Ace of Wands. Yes, ngayon sabi ng spirits mo, huwag mong pangilagan ang mga bagong bagay. Okay? May bagong darating, may bagong papasok. Ay, ayoko po niya, ayoko, pasensya ka na. Hindi ko ata kaya yan, hindi yata para sa akin yan. Teka, pag-isipan ko muna. So, sabi ng spirits mo, huwag mong pangilagan ang mga bagong bagay sa buhay mo. Itapon mo na yung nakaraan. Okay? Because old ways, kaya ka nga nawala doon kasi hindi gumagana eh. Kaya ka nag-fail doon kasi ibig sabihin, yung sistema mo doon, yung plano mo doon, kung paano mo ginagawa, hindi gumagana na. So ngayon, kailangan doon ng bagong strategy, bagong plano, bagong approach, or bagong sistema. I-apply mo yan sa mga plano mo this time para umandar ng tama at maging successful ka dyan. Sabi ng spirits mo, kulang ka confidence. Okay, Taurus? Kulang ka ng confidence para ilaban yung plano. Kulang ka ng confidence para gawin yung nasa isip mo. Parang nakita ko ito, kulang ka sa action this week. Yan ang magiging problema mo. Nananatili lang sa isip, nananatili lang sa pangarap, nananatili lang sa, ay, what if gawin ko yun? Ay, paano nga kung gawin ko yan? Ay, maganda yun, no? What if gawin ko yun? Puro what if lang. Pero kulang ka sa confidence na i-execute yung plano na yan. So ngayon, sabi ng spirits mo, with enough love and balance, gawin mo yung plano mo, move forward, okay? You need to take action on this. Hindi puro nasa fantasy land, okay? Ito na yung pagkakataon na baguhin mong buhay mo, ha? With the Ace of Wands here, patungo ka na sa pagbabago. New life, new opportunity, no? Sabi ng spirits mo, take the chance, okay? Take the chance. The Ace of Wands is being clarified by the Eight of Cups. Dalawang beses lumabas ang Eight of Cups here. Telling you, yes, talagang aalis ka, no? Talagang mag-move forward ka na. Nakita ko talaga na you're gonna go on this new opportunity. You're gonna go and leave something behind. Talagang sa'yo,
Wala na to eh. Wala lang bunga to. Okay na sa akin to. Na-realize ko na yung tamang kong gawin. Ayoko na maghintay pa sa mga bagay na hasayangin lang yung oras mo. Okay, ngayon, yakapin ang mga pagbabago and have the courage, okay? Have the courage, tapang, sigasig, lakas ng loob na umalis sa isang bagay na noong una na nahihirapan kang umalis probably because napamahal na sa iyo yung mga tao doon o napamahal na sa iyo yung pangarap na yan na naging komportable ka na doon pero tayo na talaga umalis eh. Wala ka na makikita dyan and move on and chase this new opportunity. Okay? Tatlo lumabas yung 8. 8 of cups, 8 of cups at yung number 8 Kaya strength card meaning may abundant life ka naghihintay para sa'yo. Okay? Abundant life is coming with the 1-1 here telling you yes, bagong simula ito. Isang bagong simula na may abundant life na naghihintay para sa'yo. Okay? Congratulations. In the area of your fortune, you have the 7 of Swords. Yung 7 of Swords, sinasabi niya, yes, ngayon magkakaroon ka ng right strategy, right paraan para ilaban yung mga bagay na gusto mo. Nakita ko na, yes, may plano, may gusto ka nang simulan, may gusto ka nang gawin, pero kailangan daw umaksyon ka na. Okay? Magkaroon ka na ng concrete action. Hindi pwedeng maghihintay ka lang sa sabihin nila o parang ito pinasok ko na po yung plano ko, maghihintay na lang ako. Kailangan daw active player ka, Taurus. Okay? Meron kang sinisimulan, meron kang ginagawa, ikaw mismo ang nag-aasikaso. Narinig ko dito, Taurus, na huwag ka daw aasa sa ibang tao ha. Huwag mo daw ipapaubaya sa ibang tao yung next plan o yung next gagawin kasi baka ma-disappoint ka daw. Kasi yung ibang tao daw sa buhay mo ay undependable at hindi maasahan. Okay? So, kailangan daw ikaw punong abala kasi baka mamaya maloko ka dyan o maisahan ka, okay? Kailangan ikaw daw mismo ang mag-aasikaso and enjoy the process. Wag mong iasa sa ibang tao yung mga gagawin mo, okay? The 7 of Swords, nakita ko rin dito na you will find. Mahanap mo na yung right strategy para i-execute ang plano na to. So, congratulations. At wag mo muna ipamalita ha, yan ang power ni 7 of Swords. Wag mo muna ipamalita sa ibang tao yung plano mo. Saka mo na lang i-broadcast kapag okay na, kapag successful na. Kasi maraming tao dyan sa paligid ng etche-bureche, maraming nangingialam, maraming sinasabi, so baka ma-jinx yung plano mo. So make sure, hush-hush lang, sekreto-sekreto lang, gawin mo yan ng tahimik, in the shadows, at magkatagumpay ka dyan. Okay? Kasi wala nangingialam, walang mga paepal na pumapapel, di ba? Sa mga gusto mong gawin. So ngayon, execute the plan, makakahanap ka ng right strategy moving forward. Okay? The 7 of Swords being clarified by the 5 of Pentacles. Yes, magkatabi pa, 5 of Pentacles is telling you change. May kailangan baguhin sa mga strategy. Kaya ito talaga bagong simula to. Makakaisip ka na ng mga bagong plano. At ito yon, your strategy here is coming that will change the course of your life. Okay, yung strategy na ginagawa mo magpapaangat do sa mga bagay na pinag-strugglean mo. Ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Kung hirap na hirap kang maging matagumpay sa project na ito o sa ginagawa mo na ito sa plano mo na ito. Sabi mo, bakit hirap-hirap? Bakit ako makaharap ang tamang tiyempo? Bakit hindi ako makatama ng tamang target? Ba't gano'n? Ba't ang hirap-hirap? So, ramdam na ramdam mo yung struggle, ano? Ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Kaya ngayon, nasa area siya ng fortune mo, ibig sabihin, makakabangon ka na sa struggle. Okay? Makakaangat ka na doon sa paghihirap na to at nag-ugat yan doon sa strategy mo. Kasi nakaharap ka ng tamang tiyempo, nakahanap ka ng tamang paraan, tamang strategiya para makawala ka dito at gumagaan na yung buhay mo kasi going smoothly na yung plan. Going smoothly na to. So, congratulations. Bigyan kita ng fortune cards for your fortune. You have wise leader. You are the beacon for others. Yes, dahil matalino ka, you are the leader. Ikaw ang punong abala. Kasi sabi ko sa'yo, di ba, ikaw ang kikilos, ikaw ang mangunguna kasi hindi mo maaasahan yung ibang tao. Undependable, unreliable pa yung ibang tao sa paligid mo. Sabi mo, sige, ako nagagawa niyan, ako natatapos ito, pero hindi mo na i-share sa ibang tao yung ginagawa mo para wala mang ilam, para wala nang umepal. And ikaw magiging leader ka ngayon. Parang papamarisan ka ng ibang tao kasi matalino ka, wais ka, at kayang-kaya mong pangunahan yung isang plano, isang idea, at makakawala ka na dyan sa hirap niyan. Okay? Another message of savor your life. Yes, mag-enjoy ka lang. Sabi ko sa iyo, di ba? With the polka dots sa suot ni 7 of Swords, pinapaalalahanan ka lang yung spirit guys to have fun. Enjoy while you're doing it. Okay? Enjoy the process, enjoy your strategy, enjoy your plan, at execute mo yan ng may lightness, hindi puro seryoso, hindi puro paggapang, no? Hindi puro laging mahirap. Kailangan i-enjoy mo yung proseso at i-enjoy mo yung mga ginagawa mo para hindi ka mag-quit, hindi ka mapagod, at lalong hindi ka mahirapan, at lalong hindi ka huminto. Kasi pag nag-enjoy ka, dire-diretso yung performance mo, dire-diretso yung ginagawa mo, hindi ka lumalaylay. Okay? Savor your life, passion, and pleasure. Kailangan nandun yung passion, nandun yung love, at kakayanin mo yan hanggang dulo. Okay? In the area of your divine messages, you have the 8 of Cups. Yes, payo sa'yo ng spirits mo, kung hindi ka na masaya, kung hindi ka na maligaya, iwan mo na. Kung parang feeling mo wala ka na mapipiga, go, move on. Okay? Walang tao dyan na parang ibibaby ka o sige na Taurus, magstay ka pa, ganyan-ganyan.
So kung talaga ramdam mo na wala na, iwan mo na. Nasa iyo ang kalakasan and freedom to do so. Hanapin mo yung magbibigay sa'yo ng contentment, hanapin mo yung magbibigay sa'yo ng satisfaction, ng fulfillment na wala sa mga bagay na to. Go move forward. Leave na yung mga hinintay mo, leave na yung pinagtrabaho mo na walang nangyari, and plan ahead. Plan your life ahead. Okay? Be brave. Be brave to walk away. Kung talaga sa'yo mo, ayoko na to. Sorry, di ko na to kaya. Parang ganyan. So that's 8 of Cups being clarified by the Queen of Swords. Yes, ngayon maging matapang ka. Magkaroon ka ng boses. Magkaroon ka ng kalayaan na magsalita tungkol sa mga bagay na hindi mo na kayang tanggapin o hindi ka na maligaya. Nakita ko rito na you have to be courageous at magkaroon ka ng clear vision. Dapat daw malinaw na sa'yo yung plano mo. Malinaw na sa'yo yung gagawin mo. At magkaroon ka na ng tibay na loob at paninindigan sa mga bagay na ito. Okay? Kung plano mo nang umalis, may pangarap ka na to find a new job somewhere else or to go on a new place, a new career, o talagang habulin yung mga bagay na bago, sabi ni Spirit mo, panindigan mo. Magkaroon ka ng malinaw na pananaw sa sisimulan mo ngayon para magkaroon ka rin ng lakas ng loob na umalis. Okay? Kailangan buo sa isip mo yung gagawin mo ha, hindi pwedeng aalis ka lang na wala kang plano. Kailangan umalis ka dyan, pero dapat may plano ka man. Okay? Hindi pwedeng aalis ka lang ng patapon ang mga gagawin. Okay, Taurus? Hindi pwedeng ganun, sayang ang pinaghirapan. Okay? Kailangan kung aalis ka, pagplanuhang mabuti. Hindi pwedeng aalis ka lang ng walang dahilan o aalis ka lang dahil ayaw mo na. Kailangan may gagawin ka ulit na panibago after you leave. Kaya ngayon, kailangan matalino ka talaga. Kailangan talaga sa isip mo buo na, nakikita mo na yung mga susunod mong gagawin pag umalis ka dyan. Okay? Bigyan pa kita ng divine messages. You have a win-win outcome is forecast. Yes, meron daw confirmation, meron daw win-win outcome sa gagawin mo ngayon. So parang pag alis mo, meron daw makukuha ka ulit na tagumpay at para sa'yo mo, maganda pala yun na i-sacrifice ko doon, maganda pa rin naging move ko. It's a win-win outcome for you. Another message, you have your dreams need a practical plan. O ngayon, sabi ko sa iyo, di ba, hindi pwedeng aalis ka lang ng hindi mo naiisip mabuti. Aalis ka lang ng bahala na, pero wala kang pinag-iisipang plano. Sabi ng spirit guides mo, your dreams need a practical plan. Ikaw pala to, full moon in Taurus. Ikaw pala yan, oh. Talagang, kinakatok ka ng yung spirit guides ngayon, Taurus. Kailangan, kung bibitawan mo to at larga ka sa mga bagong plano, dapat practical ang plano mo daw. Pinag-iisipan, kailangan doable, kailangan attainable, kailangan kayang-kaya mo siyang gawin at hindi ka stagnant dyan. Baka kasi may plano kang bago tapos gagawin mo siya tapos naisip mo, ay ang hirap-hirap pala, ay ang imposible pala. Kaya imposible kasi hindi mo ginagawa yung practical way. Kung ano lang kayang gawin ngayon, kasya sa budget mo, magagawa mo siya today, magagawa mo siya base sa resources mo, no? Do things in a very practical way. Yung hindi ka masyadong matutulala at na overwhelmed sa parang, ay, ang hirap-hirap pala, laki-laki pala, ang taas-taas pala. So, kailangan yung doable lang. Kaya mo lang. Para paunti-unti, umaangat ka. Yun ang ibig sabihin ng practical. Okay? Doable, attainable, workable, and kayang-kaya mong gawin ngayon. Yung kaya mo lang. Huwag mo masyadong i-push ang sarili mo na 10 steps agad-agad. Yung kaya mo ngayon. Okay? Be practical sa plan mo. Okay? Ang outcome mo, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have 10th, temporary situation. Yes, temporary lang ito. Itong mga pag-alis mo, itong paghihirap mo, yung pagpasok mo sa bagong mga bagay, syempre nasa adjustment ka pa, temporary lang yan. Magiging gamay mo na rin yan, makakapag-move forward ka na mas maayos. Okay? Temporary problem lang ito, so huwag ka problema. Another message of basket, recognition, reward for merit. Yes, kikilalanin ka ngayon, pero ka daw reward sa mga gagawin mo. And para nakita ko, may magandang bunga, like I said here, a win outcome sa gagawin mo this time. Congratulations. Another message of jog, light-hearted, carefree time. Yes, like I said, diba dapat magsaya ka lang, enjoy mo lang, huwag ka masyadong seryoso, no? Savor your life, passion and pleasure. Dapat nagkasaya ka din. Huwag puro seryoso, okay? Another message of bag, something important such as a new job. Yes, a new job or a new race. So, may paglago sa kapirahan mo at meron ka talagang bagong trabaho o bagong pagkakataon. Congratulations. Another message of valley, deep personal strength and peace that assures a success. Ito yun. With the strength card here. Strength, katatagan daw ng loob ang bibigay sa iyo success. So ito yun, konfirmasyon. Binigay na sa iyo. Deep personal strength, katatagan ng loob at kapayapaan that will assure your success. Talagang nasa path ka ng tagumpay, kaya magpakatatag ka, Taurus. Okay? Another message of haystack, karma, we will reap what you have sown. Yes, papunta ka na daw sa good harvest. I-harvest mo na ngayon yung good outcome na pinagtrabahuhan mo in the past. So, congratulations. Ang outcome mo, Taurus, pag-usapan natin to. But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot. Okay? Bago ko makalimutan, yung sabi nito, good karma. Kaya ngayon dapat
pag-aralan mo muna. Sabi ko sa'yo, di ba kanina, bawat step may consequences. So ngayon, bawat hakbang mo, dapat pinag-iisipan mo para yung consequences ay maganda ang dulot sa'yo. Kaya may karma dito parang whatever you put out in the world, babalik din sa'yo. So ngayon, dapat pinag-iisipan mo yung bawat hakbang mo para pag bumalik, maganda rin ang balik sa'yo. Okay? Ang outcome ay, wow, the Tower card. Things are changing for the better. Congratulations. Dahil nagdusa ka dito at naghintay ka ng sobrang tagal, na nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na ng hope sa puso mo na bakit walang nangyari, kakagawa ko, ginawa ko naman lahat, pero wala. Biglang boom. Dahil umalis ka dyan at na-realize mo, I need to move forward, eto ka na. May bagong simula ka na. Things are changing for you. So, kung may ginagawa ka ngayon at parang sabi mo, forever ba tong problema na to? Forever ba tong ginagawa ko? Hindi. May pagbabagong mangyayari. You will see the good outcome from this. Huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Nagabago na ang lahat. No? Nagabago na ang lahat. Tinatanggal na sa'yo ni God yung mga bagay na hindi importante. Tinatanggal na yung mga panggulo. At ngayon, i-build mo daw ulit yung tower mo na mas matibay, mas matatag, at mas maganda. Kaya gandahan mo rin ang plano mo moving forward. Okay? The tower card, clarify natin. Nakita ko things are changing for the better, kaya huwag ka matakot. Sabi dito, huwag mo din daw kontrolin ang nangyayari. If things are changing, hayaan mo. Huwag mong puwersahin, okay? Just go with the flow, okay? Nililinis daw ni God, nire-rearrange ni God ang buhay mo para makuha mo at mayakap mo lang yung mga para sa'yo, okay? The Tower cards being clarified, but the Death card, yes. Transformation indeed. Nagbabago ng buhay mo. Pagkatapos ng linggong ito o ng near future mo, nakita ko na bagong Taurus ka na. Kasi iniwan mo na yung mga bagay na talagang wala nang dulot At you move forward with a new plan, with a new strategy, na magpapawala sa iyo sa hirap at pagod at pag-struggle. You're conquering now a new world with a both world card here. Bagong cycle ng buhay mo at kailangan niya ng tibay na loob at dedikasyon. At ready ka na talaga to live and move forward. Yes, nag-transform na ang buhay mo. Bagong lugar siguro to, bagong pagkakataon, bagong opportunity, bagong career o bagong negosyo. Nakita ko rin na parang nagbago din yung mindset mo. Nagbago na yung pananaw mo sa buhay, no? You're a wiser, better Taurus. Nag-transform ka dahil sa mga changes na ito. So congratulations. Taurus 2.0 ka na. Congratulations Taurus, napakaganda. Mapagpalaya ito at talagang bagong-bagong buhay. Congratulations. So Taurus, yan ang inyong August 4 and 10. 4 to 10, okay? So dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So Taurus, close your eyes and concentrate on this one question. Spirit guides, ayun, tumalon na. Kunin natin. Bigay po natin kay Taurus ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel guide because your angel now ay sa tabi mo ngayon at bibigyan ka ng clarity sa mga question mo this time. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Taurus, open your eyes. Inhale. And exhale, you have the Four of Swords upright, you have the Sun card upright, you have improving health, and you have romance. Okay, kung meron ka man daw ginagawa ngayon pertaining to your question, nag-i-improve daw ang lagay ng yan. Nag-i-improve daw yan, so gumaganda ang development sa question mo. And may romance, ibig sabihin, papanindigan mo to kasi maganda ang bunga. Okay? Sabi naman ng iyong spirit guides, the Sun card here, yes, magiging masaya ka sa resulta. Happiness is about to come sa question mo. Nakita ko tatalon-talon ka sa saya kasi nakuha mo na siya and makapagpahinga ka na. Makapagpahinga na yung puso mo, wala nang kaba, wala nang duda, wala nang agam-agam, wala nang alinlangan, wala nang stress, wala nang worry kasi nakuha mo na yung magandang sagot sa question mo. So if you're asking a yes or no question, the answer is yes. You will get the rest that you need. Wala ka nang anxiety na maramdaman sa question mo and magkasaya ka na soon. So congratulations and improving na daw ang lahat kung health man yan o relasyon. Anything will improve in your favor and may romance, ibig sabihin papanindigan mo to, magiging committed ka sa question mo at makukuha mo yung magandang resulta out of that. So napakaganda for you. Yan po ang sagot sa inyong tanong. Hopefully po ay nasagot ko yan, nakarelate ka. This is also your August 4 to 10 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Taurus, I love you, I love you, I love you. This has been James of James Taro PH. God bless everybody.